iglesia sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, ang unang muna nating tingnan, noong unang panahon, tungkol sa pagbibigay. No? Ano ba yung utos ng Diyos noon, noong panahon ng matandang tipan, sa panahon ni Moises, anong inuutos, sa panahon ng Israelita, anong inutos ng Diyos na gawin ng lahat tungkol doon sa paraan ng pagbibigay. Sa Levitico 27:30, ito yung 10% noon, no? Ikasampung bahagi. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. So noon, mayroong tinatawag na 10% o ikasampung bahagi ng lupain, ibibigay yon. Para kanino? Kanino ibibigay yon? No? Alam natin, ibibigay yung para sa Panginoon. Pero yung Panginoon, mayroong pagbibigyan. Bilang 18:21 sa mga Levita. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. So alam natin yung kasaysayan ng Israel. Diba? Yung 12 lipi ni Israel, ni Jacob, yung 11 anak niya, 10 tribo o lipi, sila yung nagbibigay ng ikasampung bahagi. Pero itong lahi ni Levi, mga Levita, sila yung binigyan ng karapatan ng Diyos para mangasiwa, mamahala sa lahat ng mga gawain sa tabernakulo. So dito mula sa lahi ni Levi, dito kinukuha yung mga saserdote, mga pari. So hindi sila naghahanap buhay na mayroong bukid, hindi eh. Kundi yung 11, yung 10% na yon na kanilang kita, ibinibigay nila sa mga Levita, na ginagamit naman nung mga Levita para sa paglilingkod sa tabernakulo. Mga pang-espiritual na gawain ang kanilang ginagawa. No? Yun ang kanilang tungkulin. Yun yung ibinigay na utos ng Diyos tungkol sa Israel. Yung 11 tribo, angkan ni Israel, yun ang magbibigay doon sa isang lahi ni Levi na siya nangangasiwa sa lahat ng mga gawain sa tabernakulo o mga gawaing para sa pagpaparangal ng pangalan ng Panginoon. At anong klaseng o uri ang ibinibigay nila? No? Kasi noon talagang yung mga bunga ng kanilang pagtatanim, yun ang ibinibigay nila. Kung ano yung kanilang mga hanap buhay, yung 10% noon, yun ang kanilang ibinibigay. Pero meron ding uri o klase kung ano yung kanilang ibibigay. 18:12. Yun daw pinakamainam sa lahat. Lahat ng pinakamainam sa langis at lahat ng pinakamainam sa alak at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon ay ibibigay ko sa iyo. So, pinakita natin, lahat doon ng pinakamaiinam. Hindi yung baga sa gulay gulgul, hindi yung pinagsawaan, hindi yung i-reject. Hindi yun ang ibibigay nila sa Panginoon. Kundi kung ano yung pinakamaiinam na bunga, unang bunga, yun ang kanilang ibibigay na bahagi para doon sa mga Levita. Yun ang ibinigay nila sa Panginoon, ibibigay ng Diyos sa mga Levita, sapagkat sila ang nangangasiwa sa mga gawain doon sa tabernakulo. So, nakita natin pinakamainam na langis. Diba? Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung, hindi ko na mapapakinabangan to. No?
may mga uod to, itong gulay na to, ito lang bibigay ko, akin yung mga magaganda. Hindi ganun eh. No? Yun ang utos ng Diyos. At sa paanong, nung panahon na yon, marami rin siguro hindi nakakaganap nun. Lubos na nakagaganap. Kasi, ang sabi, nananakawan daw nila ang Diyos eh. Sa paanong paraan nga ba nila nananakawan ng Diyos? Ito muna mga utos sa Israelita to. Ito ang mga utos na inutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai hanggang sa mga anak ni Israel. So sa mga Israelita, ipinag-utos yung 10% na dapat na ibigay nila. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. No? So, nananakawan pala. Kasi merong utos na dapat silang ibigay. So, maaring yung mga iba na mga Israelita sa panahon na yon, hindi nakapagbibigay. No? Sa paanong paraan? Baka maaring kulang o maaring yung kung alin yung mga reject, yun ang ibibigay. Sa ganung paraan, nananakawan nila ang Diyos. Na ayaw ng Diyos na gawin ng mga Israelita sa panahon na yon. Doon sa mga ikasampung bahagi na yon, nananakawan nila ang Diyos. Hindi nila natutupad yung kanilang tungkulin para sa Panginoon. Ngayon, sa panahon ngayon natin, inutos nun 10%. At hanggang ngayon, maraming mga samahan na 10% din ang ginagawa. Di ba? Nagbibigay sila ng 10%. Pero, sa panahon natin, utos pa ba yun? Sa bagong tipan, wala tayong mababasa na patuloy na ginagawa yung 10%. Kung kumita ka ng 1,000, bigay mo yung 100. Walang ganun eh. Anong utos sa atin ngayon? Ikalawang Korinto 9:7, ito na, sa bagong tipan, ang sulat ni Apostol Pablo. Ayon doon sa ipinasya ng kanyang puso. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yung ayon na sa ipinasya ng puso mo. Kung ayon sa ipinasya ng puso mo, masigit ba dun sa 10%? Di ba? Nung naka-fix sila sa 10%, yun ang dapat mong ibigay. Ito, ayon sa ipinasya ng puso mo. Kung maluwag sa puso mo, mas higit doon ang iyong ibibigay, yun ang kalulugdan ng Diyos. No? At yun daw nagbibigay na masaya. Kasi baka nagbibigay sila ng 10%, parang sa pilitan, lubag sa loob nila, hindi maganda. Kaya ngayon, ang pagbibigay natin, ayon sa ipinasya ng puso. Di ba? Ayon sa ipinasya ng ating puso. Yun ang dapat na ibigay. Nagbibigay din daw ng masaya. Hindi yung masukal ang loob. Kaya nagbigay ka ng masukal ang loob, hindi magiging karapat-dapat sa Panginoon. Di ba? Parang yung si Cain at Abel, di ba? Nung naghandog sila, anong ibinigay ni Cain? Yung bunga nung kanyang mga pinaghirapan doon sa mga gulayan. Hindi naman siya kinalugdan ng Diyos eh. Kasi, gaya ng sabi dito, yung ayon sa ipinasya ng puso, saka yung nagbibigay ng masaya. Kung nandoon yung masukal ng loob mo sa pagbibigay at hindi rin yung mga talagang pinakamaiinam na ani mo ang siyang ibinigay mo sa Diyos. Hindi ka lulugdan ng Panginoon. At kung ano pa rin yung hinahanap ng Diyos sa taong nagbibigay, bukal sa kalooban. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay,
tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. So kaya talagang sigun doon sa inyong kakayahan at bukal doon sa kalooban yung pagbibigay. Hindi nga yung masama o masukal yung loob. No? Hindi rin naman yung para nagbigay ka para makita ng iba, no? Bumangoy pangalan mo, hindi naman ganoon eh. Kung talagang bukal sa puso yung pagbibigay. At paano yung paraan ng pagbibigay? Ang sabi rin dito sa 1 Corinto 16:1-2, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. So, yung pa rin yung paraan, isang paraan ng pagbibigay, no? Yung bukal sa puso mo, at ayon din sa iginiginhawa. Kasi, mahirap magbigay kung kung kukunin natin yung percentage din, ano, kasi ayon dito, ayon doon sa iginiginhawa. Kung halimbawa, ang isang tao, merong 1,000,000 na pag-aari. Nagbigay siya ng 1,000. No? At meron namang isa, ang kanyang pag-aari lang, 1,000. Pero nagbigay siya ng 100. Sino kaya ang mas malaking ibinigay doon? Yung 1,000,000 na nagbigay ng 1,000 o yung may 1,000 na nagbigay ng 100? Kung titingnan natin, malaki yung 1,000 na ibinigay, di ba? Kaysa dito sa 100 na nagbigay. Pero, ang sabi doon sa talata ni Apostol Pablo, ayon daw sa kanyang iginiginhawa, yun ang dapat na ibigay. Kung kukunin natin yung percentage nung 1,000 doon sa 1,000,000 na may pera 1,000,000, ay ang lalabas lang 0.1% lang yan eh, 0.1%. Pero itong merong 1,000 na nagbigay ng 100, 10%. Kung kukunin natin, parang mas malaki talaga sa halaga, malaki yung 1,000 kaysa sa 100. Pero sigun doon sa kanyang ikinabubuhay, mas malaki ang naibigay nitong nagbigay ng 100 kaysa sa 1,000 sapagkat ito isa mas muunlad, ito hindi. Kung kukunin natin yung percentage natin, yung sigun doon sa kabuhayan. Kaya yun yung sinasabi na ayon sa kanyang iginiginhawa. Diba? Ayon sa kanyang iginiginhawa. Kung maganda ang buhay, talagang ang sabi naman sa banal na kasulatan, yung binigyan ng marami, hahanapan din siyempre ng Diyos ng marami. Yung konti, konti lang. Kaya sigun doon sa iginiginhawa ng buhay, ang pagtingin ng Diyos. Alam ng Diyos, yung buhay ng bawat isa, alam ng Diyos kung sino yung nagbigay ng mas malaki, at ang mahalaga nga lang doon, yung talagang ayon sa ipinasya ng puso mo at ayon sa iginiginhawa ng iyong buhay. Magbigay din tayo ng halimbawa. Ito, sa 2 Corinto 8:1-5, ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea
At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. So talagang meron daw nagbibigay ng higit pa sa kanilang kaya. Ang lokal ng Macedonia, isang mahirap na lokal, pero hindi naging hadlang. Yung kahirapan na yon, dumanas pa sila ng maraming mahigpit na pagsubok sa buhay, pero hindi naging hadlang yon para tumulong na higit pa raw sa kanilang kaya. Ginawa ang lahat ng paraan para makatulong. So yun yung pinakikita sa atin na hindi como mahirap, walang kakayanang tumulong. Hindi como mahirap, parang baliwala. Hindi Kasi tulad nga nung sa isang katawan, nababanggit natin lagi riyan, sa isang katawan, yung ating sangkap, hindi pare-pareho. Gumisan yung iniisip nating parang walang kabuluhan, mas mahalaga pa pala. Diba? Sa loob ng iglesia, ganun din. Hindi pantay-pantay ang antas ng pamumuhay ng kapatiran. May mahirap, may average, may talagang mayaman. So lahat ng yan, nagkakatulungan. Diba? Yung kakulangan ng mahirap, dito yung mayaman para sumuporta, tumulong sa mga gawain sa iglesia. At yung mahirap, talagang ginagawa naman yung lahat ng paraan na sabi nga talagang gumawa ng higit pa sa kanilang kaya yung kanilang magagawa. Ipinagkaloob, pati raw yung kanilang sarili sa Panginoon. Diba? So yun yung isa sa halimbawa. Meron din, ito pa, tungkol sa mayaman at mahirap. At siya'y tumunghay at nakita mga taong mayayaman na nangaguhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na doon naguhulog ng 2 lepta. At sinabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong ikabubuhay na nasa kaniya. Diba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin na talagang hindi ko mo mahirap, maliit ang naibigay, walang halaga sa Panginoon. Kundi kuminsan yung pangay, mas mahalaga sapagkat ang sabi pa nga kung kukunin mo nga, yung ipe-percentage mo nga, talagang malaki. Kasi ito, halos yung ikabubuhay na niya, ang ibinigay niya. Kung halimbawa, yun na lang ang sabi niya, doon 2 lepta. Kung halimbawa sa atin, lakihin na natin, 200. 200 na lang yung lamang niyang bulsa niya. May pang tanghalian, merienda, hapunan niya. Pero ibinigay pa niya lahat. Samantalang itong mga ibang naghulog, ang sabi, labis na lang sa kanila. Diba? Kaya nga, ang pagbibigay, sigun doon sa kakayanan o antas ng pamumuhay ng mga kapatid. Lahat mahalaga ang abuloy ng buong kapatiran, mayaman man yan, mahirap man yan, lahat na yan nagagamit para sa mga gawain sa loob ng iglesia. No? Pagdating sa talagang laki o yung financial na tulong sa iglesia, ang mga kapatiran talaga na medyo nakaluluwag, yan ang talagang siyang sumusuporta sa loob ng iglesia. Pero nandun yung tulong kahit ikaw'y pinakamaliit, sa iyong halagang na ibigay, sama-sama na ipantutulong, nagagamit para sa mga gawain sa loob ng iglesia. Ngayon, paano rin yung paraan ng pagbibigay? Kung ito ba'y dapat, nabanggit ko kanina, ipagmamakaingay mo pa ba? No? Pagsasabi mo pa ba? Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sa Mateo 6:1-2, huwag ipagmakaingay ang pagbibigay.
Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. So hindi na yung pagmamakaingay, pagyayabang, no? Na yung pagtulong na ang sabi nga yung ibinigay nung kanan, wag nang malaman pa nung kaliwa. Yung ibinigay mo raw sa magandang balita naman, wag nang malaman pa nung iyong best friend. Sabi, wag mo nang ipagmakaingay, no? Yung pagtulong. Kasi kung ganun ang ginawa ng isang tao na ipinagmakaingay at siya ay pinarangalan, pinapurihan ng tao, tinanggap na raw niya ang kanyang ganti. Yung papuri ng tao, yun na lang ang kanyang ganti. Tinanggap na niya ang kanyang ganti. At sa talatang 3, ang sabi pa, datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. So, ilan talagang huwag nang ipagmayabang, huwag nang ipagmakaingay kung ano yung iyong nagawa at naitulong upang yung iyong paglilimos ay malihim. Di ba? Ang sabi naman, kapag nilihim mo, hindi mo na pinagyabang, kung paano yung mga nagmakaingay, nagyabang, tinanggap na nila yung kanilang ganti sapagkat pinapurihan na sila ng tao, pinasalamatan na sila ng tao, pero pagka yun, hindi mo pinagmakaingay at inilihim, ibinigay mo talaga para sa Panginoon, ang sabi, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Di ba? So, ang Diyos ang gaganti doon sa nagbigay ng lihim. Pero yung nagbigay ng pinagparangalan pa, tinanggap na raw niya yung ganti niya, yung papuri ng kanyang kapwa-tao. Pero pagka inilihim mo, hindi mo na pinagmakaingay, ang Diyos ang siyang gaganti na lihim. Tumulong ka, nagbigay ka, ng ipinasya ng puso mo, ng lihim, hindi mo na, binubukadkad pa lahat ng iyong ibibigay, ang Diyos ang gaganti sa iyong naibigay. Kaya ano yung utos sa atin tungkol pa rin sa abuloy? Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Diba? So utos yan, hindi ng pangasiwaan, hindi ng tao, kundi ng Diyos. Kasi dyan niya, lagi natin nasabi na, kuminsan dyan natitisod ang tao. Na pagka nakita, merong sangkot na pera sa iglesia, abuluyan, merong mga natitisod. No? Pero hindi dapat. Kasi yan ang utos ng Diyos. Alam natin kung saan ginagamit ang abuloy. Meron tayong box dyan, iba't ibang uri ng abuloy. Halaga man yan o anumang bagay na maitutulong sa loob ng iglesia, abuloy yun eh. Kung ano yung share mo para sa iglesia, abuloy yun eh. Hindi lang yung pere. No? Lahat ng bagay na pwedeng makatulong sa loob ng iglesia, abuloy mo yun. Tulong mo yun para sa Panginoon. Kasi yun ang utos. Paggawa ng mabuti at pag-abulay ay huwag ninyong kalimutan. Yun ang dapat nating gawin. Kaya yun isang doktrina sa loob ng iglesia na dapat nating gawin, ang pag-abuloy. No? Alam natin kung saan ginagamit yan, abuloy. Sa maraming paraan. Sa atin lang dito, sa Central Chapel, paano tayo magbabayad ng ating bills sa kuryente? Lalo ngayon, tag-init, medyo lumaki ang ating bill sa kuryente.
Saan natin kukunin yan? Sa abuloy ng kapatiran, sa tulong ng kapatiran. Mga maintenance, saan kinukuha yan? Sa abuloy ng kapatiran. Di ba? Na nandoon naman yung pagtugon ng buong kapatiran. At sa pamamagitan din ng mga bagong teknolohiya, kahit yung mga kapatid na nandun sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa, kahit sila hindi natin kapiling na talagang nandito sa loob ng kapilya, kahit sila nandun, naka-online, pero patuloy pa rin nilang ginagampanan yung kanilang tungkulin sapagkat bahagi ng pagsamba, yung pag-abuloy, kasama yun. Kaya kahit sila na nandun sa bahay, naka-online, dahil sila'y malayo, dahil sila'y nandun sa ibang bansa, naka-online, meron pa rin silang abuluyan na inilalaan, ipinadadala through GCash, through bank to bank, ganyan ang gawa ng mga kapatid na nasa iba't ibang mga bansa. Saan lugar man yan. No? Hindi man lingguhan, kundi iniipon nila. Yung iba, iniipon monthly o anumang sa anumang paraan na kanilang ginagawa. Ipinaabot nila yung kanilang tulong o buloy sa iglesia sapagkat yun ay utos ng Diyos. Ano rin ang isang maling paraan ng ito na maling paraan ng pag-abuloy o pagbibigay. Ito, tatandaan niyo to, di ba? Ipinasya na ng puso, binawi pa. Yung tungkol kay Ananias at kay Sapphira. O alam natin yung kasaysayan, no? Kaya di ko na nilagay, picture na lang niligay ko. Alam na naman natin kasaysayan ng mag-asawa na yan. Di ba? Nung panahon na yon, ang pag-aari ng mga kapatiran, ibinebenta nila, ibinibigay nila sa paanam ng mga apostol, o ibig sabihin, pinangangasiwa sa mga apostol, yung halagang kanilang napagbentahan para gamitin ng patas-patas sa loob ng iglesia. Pero itong mag-asawang ito, na nagpasya, na ibenta yung kanilang pag-aari at ibigay lahat sa iglesia, nung maibenta na, doon na nagkaroon ng pagbabago ng kanilang pag-iisip. Imbis na ibigay lahat yung kanilang pagbentahan, inilingid yung isang bahagi. Kaya ano nangyari? Nung pumasok si Ananias, ito lang po yung aking napagbentahan. Totoo ba na ito lang? Opo. Nagsinungaling kay Eka. Hindi kay Eka sa akin nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Instant namatay si Ananias. Ganon din ang nangyari sa kanyang asawa nang dumating. Hindi niya alam na yung kanyang asawa inilibing na. At nung dumating siya, totoo ba yung sinabi ng asawa mo na ganito lang yung ano nyo? Opo. Andun Eka, yung mga taong naglibing sa asawa mo. Pati siya namatay na rin. So ano ipinakikita natin? Kapag ka ipinasya na ng puso mo, huwag mo nang baguhin, huwag mo nang bawiin. Kasi isang kasalanan sa Diyos. Yung isang maling paraan, pagdating sa pag-aabuloy, baguhin mo pa yung ipinasya na ng puso mo nung una. Diba? Hindi dapat maging gayon. Kaya nga ang sabi, magsimpan di ba? Magsimpan, magtabi, igayak mo na kagad yung iyong abuloy. Kung halimbawa, nakagayak na, nasa bulsa mo na, yun na ipinasya mo, yun nasa bulsa mo. Ala ka palang pamasahe, binawas mo pa doon. Wala ka palang pambili ng nagutom ka, binawas mo pa doon. Hindi dapat. Diba? Kung ano na ipinasya mo, yun ang ibigay mo. Ipinasya natin sa Diyos na yun. Hindi na natin pag-aari kapag ka ipinasya ng ating puso. At meron naman, nagbibigay nga, nag-abuloy nga, ngunit pwede bang meron kang pabayaan doon sa kautusan ng Diyos? Pwede bang meron kang gagawin at meron kang hindi gagawin sa tungkulin mo sa iglesia? Ang sabi sa banal na kasulatan, nagbibigay pero pinababayaan ng tungkulin.
sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Diba? Basa ng Panginoon Kristo itong ugali ng mga eskrib at mga fariseo. Yan nga raw yung mga mapagpaimbabaw. Diba? Mga nananalangin sila, wikang patayo para makita ng mga tao, papurihan sila na sila yung mga banal. Nagbibigay sila, pinakikita nila, hayag yung kanilang pagbibigay para sila ay sumikat, matanyag. Hindi kaganon. Alin pinabayaan, ginagawa man nila yon. Pero meron silang pinabayaan, no? Pinabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Kaya nga, kung apply natin, maging sa panahon natin sa loob ng iglesia, kung nagbibigay tayo, malaki man yan, pero meron kang pinababayaan sa tungkulin mo sa loob ng iglesia, hindi matatakpan nung halaga na iyong ibinigay, yun nagawa, mga kakulangan mo o mga pagkakasala mong nagagawa sa Panginoon. Diba? Hindi pwedeng maging parang Robin Hood. Diba? Yung kasaysayan ni Robin Hood. Nagnanakaw siya, gumagawa siya ng masama, na yung kanya mga nanakaw, maganda yung layunin niya para tumulong sa mahihirap. Tumulong. Yung mga nanakaw niya, manakuha niyang pera, o ano man yan, itinutulong niya sa mga mahihirap. Pero mabuti ba yon? Hindi. Gumawa nga siya ng mabuti doon sa mga natutulungan niya, pero gumawa siya ng masama doon sa mga ninakawan niya, gumawa siya ng masama laban sa Diyos sapagkat yun ay labag sa utos ng Diyos. So hindi rin pwede rin naman pagdating sa gano'n na halimbawa nagbigay ka nga ng malaki pero galing naman sa masama. Di ba? Pero tayo narinig yan nung araw parang gano'n. Kahit daw galing kay Satanas yung halaga, tatanggapin niya, basta't maitutulong naman sa church. Mali. Hindi pwede. Di ba? Mali na yung paraan nung pinanggalingan, nung halage. Tapos itutulong mo para sa Panginoon, para sa gawain sa iglesia. O talagang ang layunin nun, para sa sarili mong kapakanan. Hindi para sa iglesia. No? So, talagang yun ang pinakikita sa atin ng banal na kasulatan. At ano yung gagawin ng Diyos kung patuloy tayong nagbibigay para sa Panginoon? Nagbibigay ka ng masaya, nang ayon sa kalooban mo, na ayon sa ipinasya ng puso mo, na ayon doon sa antas ng iyong pamumuhay, ang iyong ibinibigay sa Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos? Pagpapalain ng Panginoon. Sa Malakyas, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi, ito yung sa panahon ng Israel, sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na manghukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ito isang pangako ng Diyos sa bansang Israel na nagbibigay noon ng ikasampung bahagi, sila'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Bubuksan daw yung dungawan sa langit at ihuhulog sa kanila yung pagpapala ng Diyos. Ito'y sa panahon ng Israel. At sa panahon natin, ang sabi sa Bagong Tipan, sabi ng Panginoong Kristo,
bibigyan pa ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. No? Siksik, liglig. Yun lang mabuhay tayo ng kumakain ka ng 3 beses sa isang araw. Napakalaking pagpapala na ng Diyos. Yung hindi ka sumala sa araw, di ba? Ng pagkain. Napakalaking pagpapala ng Diyos. Kahit na tayo'y mahirap, no? Basta nakakaraos sa araw-araw, malaking pagpapala ng Diyos. Yung hindi ka magkaroon ng malubhang karamdaman, napakalaking pagpapala ng Diyos. Di ba? Yung hindi ka, walang mangyaring masama sa iyo, walang mangyari masama sa kabuhayan mo, napakalaking pagpapala ng Diyos. Kaya hindi lang din doon sa halaga na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo, yung pagpapala, kundi yung sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa iyong kalusugan, no? Sa mga tinatangkilik na hindi kasi lalo ngayon, tag-init, napakaraming nasusunugan. Di ba? Isang napakalaking pagpapala na ng Diyos kung tayo maingatan ng Panginoon. Hindi yung, kasi kuminsan yung gano'n na baka nagbibigay, naghihintay na, oh, sana yumaman ako kasi ang sabi, bibigyan daw, hustong takal, siksik, liglig. No? Nagbibigay ka ba ng tao sa puso mo o nagbibigay ka dahil meron kang hinihintay na kapalit? Di ba? Na yung pangmaterial na bagay, hindi sana. Kundi talagang masiyahan na tayo kung ano yung mga bagay na itinatangkilik natin, na ipinagkaloob ng Diyos. At ang sabi rin, kung ano pa yung sabi niya, Apostol Pablo, 2 Korinto 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yan. Magsisagana sa inyo. Para daw lahat ng may buong kaya na tumulong, gumawa, patuloy din namang magsisagana sa kanilang pamumuhay. So yun ay isang pangako ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung tayo tumutulong din sa mga kapatid na nangangailangan, hindi lang din sa kapatiran, kundi sa lahat. Sabi nga kanina sa Bible study, hindi mo alam, yung mga dayuhan na yung tinanggap, tinulungan, isang malaking pagpapala na ibabalik ng Panginoon. At kung yun ang ating magawa, tumulong din tayo sa mga kapatid, tumulong tayo sa iba na nangangailangan talaga. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? 2 Korinto 9:12-13, magpapasalamat at pupurihin nila ang Diyos. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo, dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Di ba? Nagbigay tayo ng tulong sa kapatid. Kanino sila unang magpapasalamat? Sa Diyos. Sapagkat ang tao na tumulong, kinasangkapan lang ng Diyos para siya'y matulungan. Kaya nga ang sabi, magiging dahilan daw yon para walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Mapasalamatan nila ang Diyos. Kaya dito rin nauuwi, kuminsan, sa mga argumento kuminsan din. Ano ba, pag ba ang isang kapatid
ah, inactive, no? Tapos nagkasakit. Nagkakaroon ng iba't ibang deliberasyon, iba't ibang pag-iisip. Merong, hindi dapat tulungan yan. Kasi inactive eh. Diba? Nagpabaya sa tungkulin eh. Tapos pagka nagkasakit, hihingi ng tulong. Hindi dapat tulungan yan. Yung isang side naman, dapat tulungan. Kapatid yan eh. Diba? Kahit na inactive yan, kapatid yan eh, dapat tulungan. Pag tinulungan, o kung dito, hindi mo tinulungan, ano magiging epekto nito sa kanya? Lalo siyang hihina eh. Humingi na ako ng tulong, hindi ako tinulungan. Hindi na babalik yan. Diba? Nang hina eh, lalong natisod. Eh kung inactive nga yan, pero nangangailangan siya ng tulong, tinulungan mo, baka manumbalik yan. Yun nga yung sinasabi na magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Manunumbalik yung kanilang kasiglahan. Di ba nasa isip nila, kahit pala inactive, kahit pala nagpabaya ako sa tungkulin ko, nandun pa rin yung kanilang pagtulong ng iglesia. Nandun pa rin yung tulong ng Diyos sa akin. Anong mangyayari? Aalab muli yung pananampalataya. Manunumbalik sa kanyang pananampalataya. Pupurihin muli ang Panginoon dahil doon sa nagawang mabuti ng kapatid. Diba? So isang paraan yun. Talagang makatutulong, ang sabi nga pupurihin nila, magpapasalamat sila sa Panginoon. Kaya nga, tayo bilang mga magkakapatid sa iglesia, sa kawan ng Diyos, lahat tayo, tungkulin natin na mag-abuloy, tumulong sa iba't ibang paraan para sa iglesia. Ito ginagawa natin hindi para meron tayong para bumangoy yung ating pangalan o para sumikat tayo, hindi eh. Sapagkat ito'y utos ng Diyos. Mula sa Diyos ang utos nito at ginagawa natin ito para sa iglesia, para patuloy na ang mga bahagi ng ating mga pagsisikap magamit para sa mga gawain sa loob ng iglesia, sa paghahayag ng kanyang banal na salita. Kaya, ang tunay na abuloy ay hindi sa pilitan. Hindi ito tungkol sa halaga ng ibinibigay, kundi sa puso ng nagbibigay. Kapag tayo nagbibigay mula sa malasakit at pagmamahal, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa bawat abuloy, tanungin natin ang ating sarili, nagbibigay ba ako ng bukal sa loob? Nagbibigay ba ako batay sa aking ikinabubuhay? Kapag tayo nagbibigay sa nangangailangan, ang Diyos mismo ang nakakakita at tumatanggap. Hindi nasasayang ang ating abuloy. Ito'y pagsambang may gawa at ang Diyos ay tapat na magbabalik ng pagpapala ayon sa kanyang kalooban. Nagpapautang tayo sa Panginoon at siya rin ang magbabayad ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Ang pag-abuloy ay isang banal na tungkulin ng bawat isa sa atin. Sa bawat pagbibigay natin, ipinapakita natin na tayo nabubuhay kay Kristo, mapagbigay, mahabagin, at laging handang tumulong. Kaya't mag-abuloy tayo ng mula sa puso na may pananampalataya at pag-ibig. Yun po yung ating tungkulin para sa Panginoon tungkol sa kautusan sa abuluyan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming po salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa magandang mensahe.